Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ano pa na ang pwede nating malaman sa October 2025 sa'yo. At syempre sa taon na ako na sa'yo. No? Sorry na busy si ate Late tayo. Okay, maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Ame. Salamat din sa naktaban ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat din. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makatin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po sa baba ng video na ito. Energy reading tayo Huwag niyo ipilit kung hindi naman sa inyo. Kung alam niyo na para sa inyo, kasi nasa inyo pa rin ang destiny niyo, wala sa baraha. And all of the guidance. Tingnan natin ang iyong energy. October 2025. Anong energy ni Sagittarius? Uy. Ano po ito? Uy. Energy mo, ay naku po, ay mukhang ikaw ay may tinatanaw. No, mukhang parang ang do ka sa point na either may hinihintay ka dito with the 9 and the Temperance. Parang may hinihintay ka, no? Parang may iniisip ka na bagay-bagay ka ngayon. Energy mo, syempre, andun sa pag-iisip, no, ng bagay, ng sitwasyon mo sa buhay mo. You try to make it balance yung meron kang sitwasyon this time. Sa nakikita ko dito, na dito yung sitwasyon na maaring may mga lakad o may mga iniisip ka na bagay. Pwedeng travel, pwedeng tatahakan ng ibang landas o tatahakan ng ibang path sa buhay mo. Yun ang nakita ko dito sa'yo. Andito yung situation na ano yun, parang may iniisip ka na titiis na titimpi ka sa sitwasyon na meron ka sa ngayon. Kasi medyo malalim yung iniisip mo this time, ano, sa nakita ko dito. Siguro in the past talagang nagkaroon ka ng mga battle situation, nagkaroon ng mga deep one situation. And ang nakikita ko sa'yo dito, this is the time, no? This is the time na kailangan mo na siguro na tumahak ng ibang landas. Kasi iba dito maaring tatahak ng landas, mas, you're traveling, kumbaga babago ng buhay ito, no? May mga bagay na ililiving behind mo, may mga bagay na ile-let go mo na sa buhay mo. You're thinking about dun sa bagay na yun, sa sitwasyon na yun. Ayan. Nagkaroon talaga ng mga disappointments, sadness, situation. Nagkaroon, you want to walk away with something kasi, no, sa iba sa inyo. Siguro mag-walk away ka na, mag-escape ka, o may mga bagay na pinag-iisipan mo na ito na tama na, ito na lang, ganito, ganyan, no? May mga pinag-iisipan ka na bagay-bagay this time. Baka iba sa inyo may travel. May mga bagay na pinag-iisipan mong timbangin. Ganyan. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating kay Sagittarius. October, parating sa kanya. Siyempre, meron na tayo na nakaraan. Tingnan pa natin kung ano pa yung pwede nating malaman sa'yo. Sa parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, merong makareceive ka ng communication or text message sa tao na pwedeng kaibigan mo, pwedeng kapamilya mo, a person who's connected sa iyo, pwedeng karelasyon mo, no? Dito sa sitwasyon yan. Yun ang parating sa iyo. And also parating sa iyo, siguro when it comes to depression, medyo nagkakaroon ng depression yung iba, no? Kasi kung titingnan ko siya dito, nahandun ka sa point na may mga bagay o sitwasyon pa talaga na hindi pa totally natatapos para sa'yo, no? Hindi pa totally nag-heal, maaring gano'n sa iba. Nawawalan ka pa rin ng pag-asa o you feeling hopeless. May mga bagay o sitwasyon na nagkakaroon ng negativity. Andun yung sitwasyon na maaring depressed o nahahata ka ng parang
there's a dark situation na nahahata ka. Either lungkot yon or yung nale-let down ka ng sitwasyon, no? Sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo ganun. Pero, ang sabi dito kasi, may tao na makakatulong sa'yo, no? Para malakpasan mo itong sitwasyon na ito. Pwede iba sa inyo is karelasyon mo to, pwedeng family, pwedeng close relationship. Sa iba sa inyo, this is your twin flame, no? Maaari din na magkakaroon ng mga pagkikita. Ay, anak, ano ba yan? Getting together. Naggaganon kasi yung ano ko sa mukha ko. Baka maano niya yung mukha ko. Sabay ganun, magasgasan eh. Yun. Baka, ay, ba yan? Getting together, yan. Magkakaroon ng mga getting together, ganyan. Sa iba sa inyo, no? Either mga close relationship, ganyan. May mga surprise event parties, something situation na ganun. Yun ang nakikita ko sa dito. Tingnan nga natin. Iba dito yung feeling stuck. Ano ba yan? Universe, baka explain mo nga sa akin. Tapos na ito. Okay. Yung kung kayo daw is kung kayo sa iba dito maaring hindi pa to tapos yung depression tsaka yung mga pinagdadaanan. Pero ang sabi kasi ni card dito na lakasan mo lang yung loob mo. You need to focus kasi, no? Ano ba yung goal mo? Diba? Sinasabi dito. Ano ba yung goal mo? Well, kung ano yung goal mo, mag-focus ka doon. You need to be very creative. Kailangan mo rin kasi ng mag-move forward. Kailangan mo rin kasi mag-action, ano? Mag-focus ka, take control yourself, and lakas, tibay, katatagan, and katapangan ang gawin mo, no, dito sa sitwasyon na to. Huwag kang magpapatalo sa mga nagaganap o nangyari sa December. You need to take it action din kasi sa nakikita ko sa dito. Diba sa inyo, makaka-receive kayo ng, hindi siya malaki, pero there's an achievement. Pwedeng there's achievement of a goal, situation na makakamit nyo. By October. Yan. May achievement ka. Kung iba dito, yung iba sa inyo, there's a stability situation. So, iba sa inyo, may mga idea kayo May mga idea na kayo may isip. Tapos, may mga parating na opportunity sa iba. Marami kang idea or there's an opportunity sa iba dito, no? May lungkot ako nakikita. Parang deep inside ang lungkot mo. Pero outside, pinapakita mo na you're okay. Pero kung tingnan mo dito sa Ten of Pentacles, talagang handito yung sitwasyon na may darating, no? Siguro by October yan or after October or a weeks man siya, may opportunity na magbubukas para sa'yo. Meron. There's a new beginning coming. Sabi rin dito, be creative to your idea and gawin mong reality yung bagay na yan, no? Kailangan mo talagang i-work out yung mga bagay o sitwasyon mo this time. So, nakita ko dito, magkakaroon ng pagpapasya sa iba sa inyo. This time, may mga iniisip kayong pagpasyahan, kaso, no? Ito na yung time na gamitin mo naman yung utak mo. Sabi gano'n natin, hindi ko ba ginagamit yung utak mo? Hindi naman, kasi mas marami kasi ginagamit mo yung puso mo. So, ito na yung time na kinakailangan mo naman na pag-isipan mo maigi. No? You need to decide and devoted mo sa bagay na yun. No? Ito na yung kinakailangan na it's time na magkaroon ka ng development sa sarili mo. This is the time to renew. Yeah, magkaroon ka ng renewal sa sarili mo. Huwag ka lang magpaagos sa daloy ng buhay. Kumbaga, kailangan mo na talaga mag-action this time. Need to let go something kasi may maraming opportunity na darating sa buhay mo. No? May mga bagay lang talaga na need to let go. And there's a new beginning happen in your life. Malaki ang magbabago sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, huwag ka magpapastak o huwag ka magpapatrap in your situation this time. I-heal mo na yung mga dapat i-heal. Tingnan. Focus to your goal. Ano dapat iwasan? Ni Sagittarius. Pero there's a good news. There's an achievement. May fulfillment and happiness coming. By the October, maaring may mga parties, event nga tulad mga celebration, or malaki man o maliit yung good news na yun, or happiness na yun, congrats, gratitude pa rin yun, blessing pa rin yun, di ba? New beginning is coming.
sa iba sa inyo. Sa iba naman, may papasok na pera. Dapat iwasan. Yung Sagittarius. Oo nga. Okay. Ang dapat mong iwasan. Tamo, may good luck ka nga, oh. Ibig sabihin, may opportunity na magaganap sa'yo. Sabi sa inyo, tataha kayo ng bagong sitwasyon sa buhay mo, o bagong path, o bagong direction in life. Sa iba naman sa inyo, may mga opportunity na darating in your life, ano. Kumbaga, kung titingnan ko siya dito, meron namang lumarating. May naiisip ka naman. No, ngayon kasi, may mga pag-iisip ng mga bagay for a new opportunity in life na hindi to na rin decision making, ano, doon sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Kung ano mga opportunity na yun na ikagaganda mo, i-go mo lang siya kasi there's a change of fortune coming sa buhay mo. There's a good luck, there's a good karma, and the beginning of a cycle is starting to begin by this October, no, sa'yo, Sagittarius. Tuloy mo lang kung ano yung idea na naisip mo. Huwag kang mag-worry, huwag kang magpatalo sa emotions mo. Gawin mo yung, magpakatatag ka lang, ano. Siyempre, ang dapat mong iwasan. Iwasan mo yung loss of control, yung magkaroon ka ng sagabal sa mga pagbabago ng buhay. Huwag mong pigilan, no? Kasi, destiny talaga yun. No? And then, syempre, kung may mga bagay na gusto mong gawin or gusto mong focusan this time, don't delay. Sinasabi rin dito, treasure intuition, use your knowledge or yung karunungan mo, katalinuhan mo this time. And then, syempre, iniwas ka sa kaguluhan or magulong pag-iisip. Wag mo nang ulitin yung nakaraan. Halimbawa, na nakaraan, hindi ka nakapag-action, hindi ka nakapag-decide, nahata kang nakaraan, hindi naging maganda. Wag mo nang ulitin yon, no? Wag ka na magpasta, wag ka na magpatrap, wag ka nang walang gagawin into your life. This time, this is the time to take it action, no? Wag kang ma-loss of control, kumbaga. Kasi, mga nakaraan na loss of control ka, kahit may gusto kang gawin, o gustong desisyonan, gustong fokusan, hindi mo magawa. Ito na yung time, ano, iwasan mo yun. You need to be strong. Huwag ka makontrol ng situation, ma-manipulate ng situation. Huwag kang mapanghinaan ng loob sa mga bagay na gagawin mo this time o desisyonan mo this time. Tingnan natin ang money mo. Sa money na lang kasi dito yung sa love. Kamusta ang money ni Sagittarius this October? Ay, ayun na. Ano po to? Puro sword ah. Parang iniisip mo yung money mo talaga. I need money, I need money. Ganun eh, no? Okay, what comes sa money? Ayan, oo, syempre, isip ng isip, ganun. Kung pagganahan dito ka sa sitwasyon mo na ano, no, na, alam mo yung mga pinag-iisipan na bagay, no? Parang, there's an idea na you want to pursue. Tulad ng sabi ko sa'yo, diba, pursue your idea, diba? Kasi it will success. Kasi aayon sa'yo sa universe sa bagay na yon o sa sitwasyon na yon. Sa trabaho man yan, idea for something, opportunity man yan, creation man yan, project man yan, any love life man yan, no? Mag-trust ka lang as long as nag-trust ka sa intuition mo. When it comes to money mo, andito may mga pinag-aaralan kayo, may mga iniisip kayong bagay, may mga sinisiyasat kayo. Yun ang nakikita ko sa inyo ito. Siguro, you will jump to your passion sa iba sa inyo. Sa money mo is magkakaroon ng directions in life sa nakita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na if there's a drain situation in the past, yung pera mo, this time, magiging okay na siya sa nakikita ko sa dito, no? Hindi na siya magdi-drain na tulad nito, no? Hindi na siya empty, kumbaga maaaring yung iba sa inyo is gagamitin nyo ngayon this time, yung intelligent and wisdom nyo, no? There's a new horizon, there's a new beginning coming when it comes sa kaperahan mo. Huwag ka mag-alala kasi may bagong simula at bagong pag-asa. There's a hope, ano? Ako nakikita kasi in the past talagang sobrang hirap ang nangyari sa'yo, no? Sobrang, may mga bagay kasi na naging biglaang gastos, biglaang ganito, lahat nagkaroon ng biglaan na hindi mo inasahan, ano? Sa nakikita ko sa'yo dito sa sitwasyon. In this time, there's a new beginning, there's a new horizon coming to your life. Magkakaroon na ng direksyon
ang iyong kaperahan this time. Mukhang magsisimula ng muli. No, umasa ka sa hope na yon kasi magiging maganda naman siya. Tingnan natin ang iyong tao na nakakonect kay Sagittarius. Anong nararamdaman mo kay Sagittarius? Maari tayo is vice versa ha. Kung hindi nyo energy, huwag nyong ipilit. Anong nararamdaman mo kay Sagittarius? Uy, related ka kay ano? Fire sign. Okay, nararamdaman niya sa'yo. Aray ko, ang sakit. Ano ba itong sa braso ko? Diba may inano pa ako eh. Okay, nararamdaman niya sa'yo. Nararamdaman niya sa'yo, Sagittarius. Hindi ko alam kung nag-uusap kayo eh, no? Siguro, andun yung point na meron kang idea na hindi ka makapag-desisyon. Yun ang nakikita niya sa'yo. May mga bagay din siguro na gusto niyang malaman sa'yo, pero hindi mo sabihin, hindi mo iparamdam, o hindi ka magsalita. Ganun na nakikita ko dito. Kumbaga, nandito rin yung sitwasyon na nararamdaman niya sa'yo, Sagittarius, parang kinokontrol mo daw yung emotions mo. Parang kahit may, halimbawa, gusto mong sabihin ganito, gusto mong sabihin yaan, ganun. Parang you're controlling yourself, you're controlling yung pananalita mo, o yung mga gusto mong sabihin. Yun, nararamdaman niya sa'yo is ganun. Parang ganun ka raw. No? Parang minsan, nararamdaman niya parang wala kang pakailam, or hindi man siya sa pakailam, parang mas nakikita niya na ayaw mo lang mag-isip na bagay-bagay, or maybe nagpo-focus ka sa sarili mo this time, at may mga bagay na iniisip-isip ka na bagay-bagay. Yun na nakikita ko sa ito. Mabait ka daw, ang sabi niya dito, no? Ang sabi naman dito, yun nga, nararamdaman niya sa'yo na patient ka raw, Sagittarius, your kindness, always confidence. Syempre, minsan, there's a low energy siya nararamdaman sa'yo. You have a purity spirit din ang sinasabi niya dito, no? Kumbaga, ikaw daw yung tao na kapag may pinukusan ka, ginagawa mo naman daw. Yun. Yun. Uy, mabait ka raw. Oh. Tingnan natin. Anong nararamdaman mo dito, Sagittarius? May malalaman ka sa kanyang katotohanan, Sagittarius. Sa tao na to. Nararamdaman na Sagittarius. Okay, nararamdaman ni Sagittarius. Nararamdaman mo sa kanya, no? Nararamdaman mo sa kanya, mabait din siya. Kumbaga, siya yung person na, syempre, siguro dumating yung time na naging patient sa sayo, no? And then, minsan lang may pagkamatigas ang ulo. Sabay ka. Nararamdaman, minsan masikat, sabi mo, minsan matigas ulo niyan eh. Minsan, ano ba yun? Minsan, parang wala siya sa hugot minsan. Alam mo yun, yung minsan, madali siyang mabagot. Kung magagawin niya yung gusto niyang gawin, kahit na parang dumatating na sa point na naging irresponsible, ganyan. No? Dumatating, yun ang nararamdaman mo sa kanya. Tapos, ang nararamdaman mo sa kanya, parang nagkaroon sa kanya ng bagong destinations in life. No? Parang either may nangyari sa kanya na bagong trabaho, bagong place, bagong situation in life. Ibig sabihin, may nagtapos sa kanya. Yun, parang tumatahak siya ng ibang direksyon sa buhay. Sa nakikita ko dito, kasi nandito rin yung sitwasyon na nararamdaman mo sa kanya. Mayroon siya mga bagay na na pinaprocess, or may mga bagay siya na ina-analyze, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Kumbaga, kasi kung mo si Angels to, di ba? Yung bilog. Minsan, oo, may mga point na maaring nararamdaman mo sa kanya, siguro may mga point na na-stuck siya.
parang may sinasabi siyang stuck o may sinasabing stuck situation. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya ha. Pero parang ang tingin mo sa kanya, parang there's a situation na na-stuck itong tao na to. No? Pwedeng sa trabaho niya, pwedeng sa family niya, pwedeng in any situation. Parang may sinasabi ka kasi dito, na-stuck yan, ganyan. Yun. Na-stuck, na stagnant, parang ganun. Sa iba sa inyo. Tsaka sabi mo matalino siya. Kumbaga, either matalino siya o madiskarte. Tao na nakakonect kay Sagittarius. Anong intention mo kay Sagittarius? Anong intention mo kay Sagittarius? Okay, intention niya sa iyo. Kausapin. Itong taong na to, intention niya sa iyo, susundin ka niya. Susundin ka niya, susundan ka niya. Parang ganon. Nagkahiwalay man kayo, magkasama man kayo, no? Yan, nandun yung sitwasyon na gusto kitang kausapin. Intention niya talaga is, kung nagkahiwalay kayo, apology to, no? Or gusto kanya kausapin. Siyempre, nagkakaroon siya ng pagpaplano. Magkasama man kayo, handun yung pagpaplano. Magkasama kayo o magkahiwalay kayo, nagkakaroon siya ng pagpaplano in this situation. Yan, tao na nakonek sa'yo, maaaring gusto niya mag-apology or gusto niyang makipag-usap sa'yo. Kasi gusto niya ng commitment Sa iba sa inyo, gusto kanya kausapin. Maaaring kakausapin kanya o kakausapin mo siya. Sa magkakahiwalay dito, susundan kanya, gusto niya ng union, gusto niya ng harmony, at magbibigay daw siya ng effort muli to commit sa'yo, no? Akala ko ano yung tumutunog sa likod ko. Tubig pala yun. Yun. Want to commit itong tao na to, no? So, nakita ko ito. So, magkakaiwalay, ano siya sa'yo. Gusto niya ng union Baka mag-apology to. Pagpaplano ng bago. Yun ang intention niya sa'yo. Gusto niya magplano ng bago sa'yo at gusto niya uli ng new beginning sa'yo. So, magkakaiwalay. Ganun din sa magkakasama. Pagpaplano ng bago. Sabihin, may mga paplanuhin kayong bago, kanya may mga pag-uusapan kayo. Ano ang action niya sa'yo? Ano action mo kay Sagittarius? The Magician. Uy, action niya sa'yo? They're manifesting you. Action niya sa'yo, marami siyang gustong sabihin sa'yo. Magkahiwalay man kayo, marami siyang gustong sabihin. Hindi may na-manifest ka niya, no? Yun ang action niya dito. To start a new beginning in life, yan, pakausapin ka niya, at syempre, getting together. Another one more chance sa mga magkakahiwalay dyan, no? Maaring nagkaroon talaga in the past ng pagbabackstab, hindi naging good yung relationship, ganyan, nagsinungaling, sa mga nagkahiwalay dyan, kung naman kayo magkasama, talagang ganun din naman, may nagkaroon ng mga hirap na sitwasyon in the relationship. So, nakikita ko dito, action niya sa'yo is kausapin ka niya. Maaari magkakaroon kayo ng communication within 8 days, 8 weeks, 8 months. Yun ang nakikita ko. Pwedeng 4 days man yan, weeks man yan, months man yan. Or after this month, pwedeng ganun, Or, months lang to Sa nakita ko dito. Weeks or months. Yun ang sabi dito. Action niya sa'yo is kausapin. Baka ma-surprise ka na lang, bigla siyang kumakatok na dyan sa mo. Kung nasa ibang bansa naman siya, nako po, mukha magkikita kayo. May pag-apology bigla tong lumabas. Bigla siyang
sa magkakahiwalay, bigla itong kumatok sa inyong pintuan or ano man yan, biglang makita mo siya, biglang mag-text, ganyan, sa mga magkakasama naman dyan, action niya sa'yo, marami siya daw gustong sabihin sa'yo. Maaring marami kayong pag-uusapan, ganyan, marami kayong sasabihin, maraming, related din sa iba dito, related sa money to, no? Related sa house, money, family, yan, sa mga magkakatrabaho, sa mga ano, sa magkaka-connection. So magkakahiwalay, magkakaroon kayo ng muling pag-uusap nitong taon na to. Arigato naman si God bless.